Okay, so it's 3 a.m. Dito sa Pilipinas, and I just can't stop reading yung mga positive comments na nakalagay doon sa mga various pages ng mga gun groups, lalong-lalo na doon sa mga tumulong sa effort na to. Hindi ako makatulog eh. Ganda. Sarap magbasa. You know, usually when we talk about guns or gun laws dito sa Philippines, it's usually not that positive, you know. Pero we did it. For those of you na hindi pa nakaka-catch up, yung House Bill number 11539, ito yung House of Representatives counterpart nung Senate Bill 2895 ay pumasa na ng third reading. It is June 11, 2025. So, when it passed, we were 30 hours away from the end of, hearing ng mga bills for the 19th Congress. Sobrang konti na lang, hindi na tayo nakalusot. Back to zero tayo. So, you know, ang sarap ng feeling na umabot talaga tayo. And yun na, tapos na tayo sa Congress. I think that the next one is enroll na to for signing ni PBBM, ni President Bongbong Marcos, PBBM. So, yun. So, I don't really know kung gaano katagal bago niya mapirmahan to. Could be a few weeks to a few months. My guess is it's a few months. So, hintayin na lang natin yon. And when he does, malalaman nyo kagad yun, papalam ko kagad sa inyo yun. Again, hindi pa to bill, or rather, hindi pa siya batas. It's just a bill approved by both houses of Congress, Senate. 21 out of 21 voted positively for it. So maraming salamat, mga mahal na senador. That was truly amazing. I really appreciate that everybody came together and supported this. For the House of Representatives, 190 ang bumoto in favor of this. 3 voted against. Okay, so meron kumontra pero sobrang liit na percentage lang, and then 0 yung nag-abstain. So maraming salamat sa House of Representatives. What a show that was. That was a great performance over there. I was, medyo suspense ako, for these past few days. Kasi inisip ko, abot kaya tayo. Kasi, sa totoo lang guys, wala talagang kasiguraduhan na natapos yung mga ganitong bagay, na pumapasa yung mga bills and everything. But we made it. So sabi ko nga doon sa previous video ko, laking pasalamat talaga natin sa lahat. Maraming mga tao nagpapasalamat sa akin, and I really greatly appreciate it. Pero ibabalik ko lang lahat to sa inyo kasi sa totoo lang guys, I'm just a messenger, okay? I'm not really the gun privileges or gun rights hero na iniisip ng marami. I'm just a guy, some guy na just got extra time on my hands, so why not do something cool with that extra time? Pero sa totoo lang, maraming salamat talaga sa lahat ng tumulong. Lalong-lalo ka na, Filipino gun owner, whoever you are, thank you for supporting this. This is for you. This is for all of us. This is for the Philippines. And also for future generations and even, mga foreigners na gustong lumipat dito sa Pilipinas. Mapapakinabangan nila ito pagdating ng panahon. So, yun. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa mga katropa natin, kay Jason, kay Dr. Lawrence, kay Pistolerong Pinoy, kay Guns Pinoy, maraming salamat talaga. Kay na Senator Bato, Senator Mig Zubiri, Senator Pia Cayetano, everybody in the Senate, Senator Cheese Escudero. Ako, sobrang salamat talaga. Lahat ng mga bumoto in positively. Actually, lahat sila bumoto So, maraming salamat sa kanilang lahat. Maraming salamat din sa mga iba nating kalyado na talagang nandun sa Senate, talagang tumulong talaga. Sina UDMC, sina Armscor, sina Martin Tuason. Ako, maraming salamat. Kina Gina Ang, maraming salamat. Sa UDMC, pinadala yung lawyer nung hearing nung
Senate Bill 2773 at Senate Bill 2895. So, very useful. Laki na naitulong. Kina shooters, kina Sir Jing, maraming salamat sa legal team nila. I'm really happy na nakatulong. Ano pala, hindi sina shooters, sina ano yun? Sina Sir Eric sa shooters, tama. Sina Eric sa shooters, maraming salamat. Sina Sir Jing sa Metro Arms, maraming salamat din. So amazing. Ang galing talaga na lahat talaga nagtulong-tulong. Sina Sir 50, Sir Alaric Topacio, maraming salamat talaga. Galing. Ako ay natutuwa kasi talagang nagkasundo-sundo tayo. Nandun din, nandun din si Attorney Tabuhara sa Progan nung Senate hearing. So maraming salamat, Attorney. Kina Attorney Brian. Oh yes, how can I forget? Si Attorney Brian, Senate and House of Representatives. Truly amazing guy. Damn fine display over there. Talagang sarap niyang makasama sa mga ganitong hearing. So maraming salamat. Anyway, I just wanted to take this moment na magpasalamat sa lahat. Kasi alam nyo guys, napakalaking bagay na to. Na tagumpay ito. Napakalaking bagay ang tagumpay na ito para sa ating lahat. Malaking bagay siya because it shows that we can all get together to succeed at what matters the most para sa bansa. You know, itong House Bill na to or itong Senate Bill na to, napakalaki ng maitutulong nito para mapaganda, maayos yung marami sa mga problema ng ng mga gun laws natin. One of the things that I would like to point out kasi dito sa dito sa pinost sa Facebook is marami talagang magbabago na ngayon. Yung post dito ni Sir Alaric, ang ganda nga eh. So, just to give you a brief overview of what this does, it will do a lot and hindi ko babanggitin lahat. Una, yung limit natin ng ammunition from 50 rounds ngayon for regular LTAP holders, magiging 500 rounds na siya. Tapos, kung sports shooters ka naman, well, 5,000 rounds na siya. So, napakarami mo na talagang rounds, pag LTAP holder ka. The original 50 rounds never really made sense to me because 50 rounds barely last for a few minutes. So, anyway, yon. Yung gun ban na matagal na nating sakit ng ulo, from 6 months, okay, or 180 days, magiging 45 days na lang siya, or 1.5 months. Tapos, yun yung before. Yung after, yung dati kasi na gun ban, usually nagtatapos siya 1 month after the election. Yung ngayon, na tayo? 5 days na lang. So, sobrang bilis na nung gun ban ngayon. Total of 50 days siya. So, malaking tulong yon kasi sa totoo lang guys, ang gun ban, nakakasira talaga ng buhay yan. Nakakasira ng buhay yan pag nahuli ka. For example, nakalimutan mo lang na may gun ban or pinapaayos mo yung baril mo or something like that. Hindi mo na malayan, nahuli ka, sira buhay mo. Ilang taon, tagal ka rin makukulong. And it also applies sa mga police at military. Sila rin nahuhuli ng gun ban na yan. So, dahil napaiksi natin yung gun ban, mas konti na yung mga taong mahuhuli at masisira ang buhay dahil dyan sa gun ban na yan. Na sa totoo lang, wala naman silang masamang ginagawa. Of course, dapat lahat tayo ay sumunod sa batas, pero lalong-lalo na yung mga senior citizens, may mga nakakalimot talaga minsan na may gun ban, So, yun yung mga kawawa talaga. Wala namang ginagawang masama. Nakalimutan lang na may gun ban, nahuli sa checkpoint. Yun, tapos. Pero yung gun ban kasi guys, nakakatanggal talaga ng trabaho yan. Very harmful to the economy kasi halos bagsak lahat ng business ng mga gun stores, firing ranges, gun manufacturers pag gun ban season. Bagsak na bagsak talaga. It leads to seasonal unemployment, hysteresis, and structural unemployment. Very bad. Nakakaawa yung mga gunsmith na nawawala ng trabaho at yung mga nagtatrabaho sa mga firing range. For some strange reason, hindi ko talaga alam kung bakit hindi naiisip ng COMELEC yung perwisyo na dinudulot ng gun ban sa kabuhayan ng libu-libong mga Pilipino. Parang wala silang pakialam. I suppose sinusunod lang nila yung batas, pero narinig ko na yan sa kanila multiple times na mapapalagpasin naman yung papabayaan nila yung
mag-transport or mga sales na ganyan, di rin naman nila ginagawa. Binaban pa rin nila, pinapahuli lahat. Tsaka nakakainis yung COMELEC Certificate of Exemption na napakatagal kumuha. Buwan nang lumilipas. Minsan tapos na yung gun ban, di mo pa nakukuha. So anyway, yon, maubos. May natira pa rin na COMELEC gun ban. I asked for it to be taken away pero completely, pero may natira pa rin na 45 days because not everybody's ready to say goodbye to it yet. So anyway, yon, another benefit of this is yun nga, yung mga firearms businesses, based dito sa post ni Sir Topacio, yung business license validity nila from 5 years to 10 years na siya. Yung permit to carry firearms natin, magkakaroon na tayo ng bagong option. So, kung ngayon, 2 years siya, magkakaroon ka na ng option na kumuha ng 5 years. For sure, mas mahal yun. Alam naman natin ng ang PNP or PTC FOR Secretariat, sila mag-implement on. Tataasan nila yung presyo dyan. Pero at least, guys, hindi tayo makakabala na kumuha ng paulit-ulit, lalo na yung mga requirements niya talaga nakakainis. There are other things na dinagdag dun sa batas. For example, yung PTC FOR, sa tao na siya. Hindi na siya sa baril. So, ibig sabihin nun, pag nagpa-PTC FOR ako, pwede na akong pumili ng kahit anong small arms na pwede kong i-conceal carry araw-araw. Isang baril lang ang pwede mong dalihin pag regular PTC FOR holder ka. Pero pag sports shooter ka, and this is where it gets really cool, 3 at any given time yung pwede mo i-conceal carry. So, pwede ka mag-practice ng katakot-takot sa firing range. Tapos, 5,000 rounds pa yun, Dami. Anyway, tapos, yun nga, maganda siyang makuha kasi, una, nabawasan na ng husto yung gun ban. So, sulit na sulit yung PTC FOR mo. Dati kasi inuubos ng gun ban yung value ng PTC FOR mo. Kasi hindi gumagana ang PTC FOR pag may COMELEC gun ban tayo. Tapos, yun nga, pwede ka na talaga mag-practice ng husto gamit ng mga firearms mo. At hindi mo na kailangan kumuha ng PTT for individual firearms kung gusto mo lang pumunta sa firing range minsan nang dala-dala yung baril mo. Kasi yung PTC FOR mo, active na siya for all firearms. Yun nga lang, may limit lang yung pwede mong dalhin at any given time. Isa, pag regular LTAP or PTC FOR holder ka, 3 pag sports shooter LTAP holder ka. So, napakalaking bagay nun, guys. Lalo na kung gusto mong you wanna chill with friends at the firing range and then, fire off a few guns and a few rounds safely at the firing range. Yan. So, in other words, we're predicting na, yun nga, lalaki na yung value talaga ng husto. Mamamaximize natin yung potential ng PTC FOR. Ang very high value item na siya talaga. Tapos, ang maganda pa nito, yun nga, yung carry method natin, any concealed manner. So, kung dati, puro lang tayo bag carry or depende sa pagkaka-interpret ng PNP chief kung ano bang klase ng PTC FOR carrying method yan. Yung iba talaga gusto nila bag lang. Ngayon, any method na. Pwede ka na mag-inside the waistband. Pwede ka na kung saan-saan, yung mga underarm holsters natin, things like that. Basta't huwag babakat, guys. Hindi talaga siya dapat visible na halatang-halatang may baril ka. Napakalaking tulong nun. May iba pa nga, may nakita ko, may nagsasuggest ninja carry dito nakalagay sa likod, diba? Pistol yon. So, lahat ng yon pwede na. Or at least, that's what the law says. Tapos, yung IRR, guys, ang maganda pa nito, syempre, yung PNP gagawa ng IRR, diba? Kasama na yung mga gun owners, gun manufacturers, gun dealers doon sa proseso ng paggawa ng IRR. So, hindi na pwedeng unilaterally gagawa ang PNP ng IRR nila natin. Kasama na tayo doon. So, kung may hindi tayo gusto na nilalagay sila doon sa IRR, pwede nating i-point out yon na bakit may ganyan dyan. So, yon. So, lahat yon guys, mangyayari na. May dinagdag pa dyan si Senator Pia, yung yung mas madaling pag-transfer sa mga remaining relatives pag namatay yung gun owner. Laking tulong nun, guys, lalo na kung maraming baril yung family member na pumanaw na, kung marami siyang baril, laking tulong nun. So, yon, marami pa. There's a few more. I'm sure na nakalimutan ko. Pasensya na ako nakalimutan ko, guys. 3:24 na ng madaling araw, Pero, I just wanted to say this, na maraming salamat talaga sa inyo.
Napakalaking tulong nito. Pwede pa rin siyang magbago ng konti because of the IRR, pero sabi ko nga guys, alam nyo, this is a community effort. This isn't something na na-accomplish ko or namin lang, for example, ng Quadro de Alas, may mga nagsasabi, kami daw yung naka-accomplish nun. Not really. We are part of a team. Okay? You are part of that team. Lahat tayo magkakatulong dito. Tumulong dyan sina DSAS, sina Sir Alaric, Martin Tuason, Gina, sina UDMC, Jean Carino. Lahat tumulong talaga dyan, guys. Lahat talaga. Sobrang daming taon tumulong nito. Pati government arsenal tumulong na ma-accomplish natin to, guys. Can you believe that? Government arsenal. AFP. Kahit PNP tumulong din sila eh. Diba? They actually did support a lot of the things that we asked for. They're very happy with it. Malaking bagay ito kasi lalo na yung PTCFR. Mas ladaming magpapa-PTCFR ngayon. Lalago yung business ng PTCFR Secretariat. So, anyway, yon. I just wanted to take this time to say that. Na maraming salamat talaga sa inyong lahat. I'm very happy that we accomplished this together. Take note, hindi pa siya batas guys ha. Pipirmahan pa dapat to ng President. Tatlo na lang yung gagawin dito eh. Either pirmahan ng President, i-veto niya, or wag niyang pirmahan, hintayin lang niya mag-lapse sa law. So, hindi pa to magiging batas. It'll still be a few months. Pero, ito na yung para sa akin, ito na yung pinakamahirap. Nalusutan na natin yung pinakamahirap, which is, kailangan maabot natin yung deadline ng Congress. A lot of people say that ang pinakamalaking kalaban natin pag gumagawa tayo ng mga gun laws are yung anti-gun lobby. But I think it's not that. I think it's time. Oras, guys. Oras yung pinakamalaki mo talagang kalaban dyan. Second na pinakamalaking kalaban is yung anti-gun lobby. Kasi muntik na talaga tayo, guys, maubusan ng oras. But thankfully, everybody came together. Nagtulong-tulong ang lahat. It was a great sight to see. So I'm very happy. Salamat talaga sa lahat. I'm glad na na-reach natin tong point na to. Because I feel that this is a symbol of unity. Na yung totoong unity talaga guys, na talagang lahat tayo ay nagkaisa, lahat tayo nagtulong-tulungan. Wala muna yung mga bangayan at yung mga away na ganyan, mga disagreements. Wala muna. Lahat talaga nagtulungan. So, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Salamat sa mga naniwala sa amin. Salamat sa mga nag-donate. May mga nag-donate. Yeah, may pamerienda ako. Salamat guys. Kasi ako, masaya talaga ako. Alam niyo naman, hindi tayo tumatanggap ng pera for this. We're not really being paid by big corporates. So, donations go a long way for me. Salamat talaga. I'm very happy that we did it. Na lahat tayo ay nagtulong-tulong dito. And I just want to take this time off na magpasalamat. Kasi alam nyo guys, isang napakalaking step forward ito sa magandang kinabukasan. Si Cams pala yung bumili ng buy me a coffee for me. So maraming salamat Cams ha. I really appreciate that. Anyway, yun, malaking bagay ito guys. This is a positive step forward. There's so much that we have to discuss. And I hope na, maalala to ng mga future generations, guys. And this inspires everyone, future generations included, most especially you, na pag may issue tayo sa mga batas natin, sundin natin ang batas, pero i-push natin na magbago yon, ha? Na ipaglaban natin, guys, kung ano yung mas makakabuti sa lahat para umasenso tayo. Kasi kung titiisin natin, guys, yung problema, hindi tayo aasenso, eh. This is a great step forward and shows that pag tayo ay nagkaisa, magtatagumpay talaga tayo. So, yun lang. Hindi ko na-edit tong tong video na to. Kasi naantok na ako, guys. Pasensya na. Pero, I'm so happy. Damn! That was so cool, guys. So cool. Makatulog na ako ng mahimbing sa wakas. Sulit yung paggawa ng mga position paper. Ang haba ng mga yun. Tagal lang oras gumawa nun. So, yeah.
So, thank you guys. Matutulog na ako. So, yeah. Let me know how you feel. Kung masaya-masaya ka ba dito sa bill na to, sa pagpasa nito. Ang dami nating mga makukuha perks pag owners tayo. Let me know. And yun nga, maraming salamat sa lahat ng donate. Kung gusto niyo mag-donate guys, nandiyan yung Buy Me a Coffee link. And, yeah. Makakatulog ako ng mahimbing. Maraming salamat sa inyo. And we'll have a live stream soon to discuss this. And yeah. Talaga, nagkaisang lahat. Maraming salamat. And yeah, magandang umaga sa inyong lahat.